Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Values Education GMRCA. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikwalong baitang. Dahil sa ESP, kay tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang pamamahala ng ugnayan sa panahon ng hindi pagkakaunawaan sa kapwa. Week 2, Quarter 3. Ang lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, mapagpasensya, patient. Narito ang mga kasanayan at layuning pangpagkatuto. Nakapagsasanay sa pagiging mapagpasensya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga paraan ng positibong pagpapayapa ng isip at damdamin. Nakapagpapahayag ng mga wastong paraan ng pamamahala ng ugnayan kapag may hindi pagkakaunawaan sa kapwa. Naipaliliwanag na ang pamamahala ng ugnayan sa panahon ng hindi pagkakaunawaan sa kapwa ay mahalaga para maisalba ang mabuting ugnayan at mapairal ang kahinahunan upang makaiwas mula sa mga hindi inaasahang kahihinatnan. Naisasakilos ang mga wastong paraan ng pamamahala ng ugnayan kapag may hindi pagkakaunawaan sa kapwa. Wastong paraan ng pamamahala ng ugnayan sa kapwa. Ang pagkakaroon ng ugnayan ay likas sa tao bilang magkakasama at magkakasalamuha sa isang lipunan. Ang kulturang Pilipino ay may pagpapahalaga sa mabuting ugnayan ng bawat isa na nagiging pundasyon ng mga relasyon sa ating bayan. Ang bawat ugnayan ay mahalaga. Nabibigyan ng pagkilala sa kung paano ito isinabuhay ng bawat individual. Kabilang narito ang mga gawaing nagpapaunlad ng pamamahala sa mga ugnayang ito sa pamamagitan ng matibay at maunlad na ugnayan sa kapwa. Ayon sa isang paskil ni Gasparinetti, ay napabubuti ang ating kalusugan, kasiyahan sa buhay at pagiging produktibo. Tatlong benepisyo ito. Una, nagbibigay ito ng emosyonal na suporta at kaginhawahan sa panahon ng kagipitan. Pangalawa, ito ay nagsisilbing motibasyon na matamo ang mga layunin sa buhay at lumago bilang isang tao. Pangatlo, pinagyayaman nito ang buhay ng may kasiyahan, may positibong dulot ang pagkakaroon ng ugnayan sa iba, lalo kung ito ay pinamamahalaan ng wasto at may katapatan. Narito ang mga paraan sa pagpapaunlad ng ugnayan sa kapwa. Sa araw-araw ay marami tayong nakakasama sa iba't ibang pagkakataon. Sila ay ang ating pamilya, mga kaibigan, kapitbahay, kamag-aral, guro at iba pang ating nakakasalamuha. Ang ating ugnayan sa kanila ay maaaring karaniwan o natatangi. Gayunpaman, ito ay naglalayong palawakin ang ating karanasan at pagkilala sa ating sarili at sa lipunan. Ang ugnayan ng tao sa kanilang kapwa ay nagbibigay ng pagkakataon sa lalong pagpapabuti ng kalidad ng buhay at ng lipunan. Ito ay mangyayari sa patuloy na pagpapaunlad ng ugnayan sa bawat isa. Ang mga sumusunod ay 8 P's ng mga wastong gabay sa pamamahala sa ugnayan sa kapwa. Una, pagpapakita ng interes sa iba. Nagsisimula ang pakikipag-ugnayan sa pagpapakita ng interes sa ating kapwa. Sa ganitong paraan ay nagkakaroon ng pagkakataon
na kilalanin ang iba at bumuo ng ugnayan sa kanila. Ikalawa, paglalaan ng oras. Sa isang pag-aaral, lumalabas na ang paglalaan ng 6 hanggang 7 oras kasama ang kapwa ay nagdudulot ng labis na kasiyahan sa tao. Ang pagbibigay ng oras sa ating kapwa at paggawa ng mga bagay ng magkasama ay nagpapatibay ng ugnayan sa kanila. Ikatlo, pagpapahalaga sa iba. Sikaping makita ang kabutihan at maganda sa ibang tao. Sa kabilang banda, mag-ingat na punahin ang mga kamalian at bigyang pansin ang damdamin ng iba. Ang paraang ito ay pagpapahalaga sa dignidad ng tao. Ikaapat, pagiging bukas at paggalang sa pagkatao ng iba. Magkaroon ng bukas na komunikasyon sa iba na may pagtanggap at walang paghuhusga. Sa ganitong paraan ay naipapakita natin ang paggalang sa kanilang pagkatao. Ang paggalang sa isa't isa ay nag-uudyok sa maayos na ugnayan. Ikalima, pagpapatawad at pagtanggap ng pagkakamali. Matutong magpatawad sa mga kamaliang nagawa sa iyo at humingi ng tawad bilang pagtanggap sa pagkakamali na nagawa. Ang pagpapatawad at pagkilala sa kamalian ay nagdudulot ng kaayusan at pagkakaunawaan. Ika-anim, pagiging matapat at makatarungan. Ang pakikipag-ugnayan ay pagbuo ng tiwala na naguugat sa matapat at makatarungang pakikipagkapwa. Sa ganitong paraan ay nagkakaroon ng matibay at maunlad na ugnayan sa pagitan ng mga tao. Ikalima, pagpapatawad at pagtanggap ng pagkakamali. Matutong magpatawad sa mga kamaliang nagawa sa iyo at humingi ng tawad bilang pagtanggap sa pagkakamali na nagawa. Ang pagpapatawad at pagkilala sa kamalian ay nagdudulot ng kaayusan at pagkakaunawaan. Ika-anim, pagiging matapat at makatarungan. Ang pagkikipag-ugnayan ay pagbuo ng tiwala na nag-uugat sa matapat at makatarungang pakikipagkapwa. Sa ganitong paraan ay nagkakaroon ng matibay at maunlad na ugnayan sa pagitan ng mga tao. Ikapito, pagpapasalamat. Ugaliin ang magpasalamat sa bagay na tinanggap mula sa ibang tao. Ang pagpapahayag ng pasasalamat ay nagpapatibay ng ugnayan sa kapwa. Ikawalo, pakikinig. Mahalaga ang komunikasyon sa pagbuo at pamamahala ng ugnayan sa ibang tao, tulad ng pagsasalita. Upang iparating ang nais sabihin, mahalaga rin ang pakikinig upang maunawaan ang mensahe. Sa pakikinig ay nagsisimula ang isang maunlad na ugnayan ng tao. Narito naman ang bertud ng kahinahunan. Ang kinahuna na isang positibong tugon sa mga bagay o pangyayaring hindi ka nais-nais. Ito ay ang bertud na hindi gaano nabibigyang pansin sa mga pagkakataong nahaharap sa pagsubok o panganib. Ang mga taong isinasabuhay ang bertud ng kahinahunan ay may kakayahang balansihin ang kanilang emosyon, magamit ang kanilang lakas sa nararapat at magkaroon ng maayos at malinaw na pag-iisip upang maging maingat at mabuting makitungo sa iba. Sa pagbuo ng ugnayan sa ibang tao ay may mga pagkakataon na hindi ito umaayon sa nais at inaasahan natin. May mga bagay na taliwas sa ating layunin at kagustuhan. Ang ganitong pagkakataon ay nagdudulot sa atin ng pagkabagabag, galit, lungkot at tensyon sa pagitan natin at ng ating kapwa. Ang pagiging mahinahon ay pagkalma sa mga ganitong sitwasyon.
at hindi nagpapaudyok sa bugso ng damdamin. Ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong magnilay sa sitwasyon, mag-isip ng maayos, at magdesisyon ng tama. Ang birtud ng kahinahunan ay maaaring taglayin ng bawat isa. Ito ay tinuturing bilang cradle of power o lundayan ng lakas at kapangyarihan ng isang tao na balansihin at kilalanin ang sarili. Kung wala ito, ang iba pang lakas ng tao ay hindi magagamit. Sa tama, maaabuso o walang mapagagamitan. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makibagay, makipag-ugnayan, at makisama. Kung ang tao ay may birtud ng kahinahunan, siya ay may kakayahang tumugon sa mga hamon sa kanyang pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa iba't ibang paraan. Una, pagtugon ng may kasiyahan, pagtitiwala, at paniniwalang may kabutihan sa ibang tao hanggang sa kanila itong mapasubalian. Ikalawa, pagtugon na makatwiran kung ito ay komplikado. Ikatlo, pagtugon ng mahinahon kung ito ay may dalang panganib ngunit hindi maiiwasan. Ikaapat, pagtugon ng may bahagyang pagpapakita ng matinding emosyon kung kinakailangan. Ikalima, pagpapalipas dito ng pansamantala o permanente bago tumugon ng naaayon kung walang gumana sa mga naunang paraan. Sa pagiging mahinahon, nagkakaroon tayo ng matalinong pag-iisip at pagdedesisyon sa mga aksyon na ating gagawin upang magkaroon ng matibay at maunlad na ugnayan sa ating kapwa. Narito naman ang pagsasakilos ng wastong paraan ng pamamahala ng ugnayan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa pagiging mahinahon, nagkakaroon tayo ng matalinong pag-iisip at pagdedesisyon sa mga aksyon na ating gagawin. Kung magkakaroon ng matibay at maunlad na ugnayan sa ating kapwa, mga pagkakataong ito ay hinahamon ng mga salik ng nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang individual ay naguugat sa hindi maayos na komunikasyon. Sa naging pag-aaral ni Bybee, Edward Frost, Harvey at Navarro, lumabas na ang kadalasan sanhi ng hindi pagkakaunawaan ay ang ginamit na tono ng nagsasalita at kung ito ay hindi nagustuhan o dinamdam ng kausap nito. Ayon sa pag-aaral na ito, nareresolba ito sa pamamagitan ng pagiging bukas sa pakikipag-usap. Sa mga pagkakataon ng hindi pagkakaunawaan, maaari itong makaapekto sa tiwala ng dalawang tao sa isa't isa na nagpapahirap sa kanila na ayusin ang hindi pagkakaintindihan. At kadalasan ay nagiging sanhi ng pagtatalo at hidwaan sa relasyon nila sa kanilang kapwa. Narito ang ilan sa mga dahilan ng hindi pagkakaunawaan ay ang mga sumusunod. Una, kakulangan sa nasabing impormasyon. Kalawa, mga pagpapalagay. Ikatlo, pagkiling sa mga nais lamang pakinggan. Kaapat, kasalukuyang emosyon. Ikalima, hindi malinaw na mensahe. Kaanim, magkakaibang pananaw at pagtanggap sa mensahe. Ayon kay Lawson, ang tao raw ay imitative species o mapanggayang nilalang. Sinasabi niya na ibinabalik natin sa iba ang mga gawi o kilos na ginagawa sa atin. Kung ang kilos na iyong gagawin ay mabuting idudulot, mabuti rin ang iyong matatanggap.
Ito rin ay nakabatay sa kung paano tinatanggap ng iyong kapwa ang iyong nagiging aksyon. Kung ito naman ay hindi magdudulot ng mabuti sa ibang tao, ito ay maaaring gawin din sa iyo pabalik. Ang ganitong gawi ay maaaring makaapekto sa ating ugnayan sa kapwa at magdulot ng pagtatalo dahil sa mga hindi nauunawaang kilos at intensyon. Narito ang mga kilos at paraan sa pamamahala ng mabuting ugnayan sa kapwa sa panahon ng hindi pagkakaunawaan. Kasabay ng pagbuo ng mga ugnayan sa ating kapwa ay ang mga hamon sa pagpapanatili at pagpapatibay nito. Narito ang ilan sa mga maaaring gawin upang mapamahalaan ng mabuti ang ugnayan sa iba sa pagkakataon ng hindi pagkakaunawaan. Una, ugatin ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Sa ganitong paraan ay mauunawaan ang naging problema upang makabuo ng naaayon na solusyon at hakbang upang ito ay maiwasan na sa susunod. Ikalawa, igalang ang pagkatao ng iba. Ang pagkilala sa pagkatao ng ating kapwa ay paggalang sa kanilang dignidad bilang tao. Isa-isip na hindi sila ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan, bagkus may mas malalim pa itong pinanggagalingan. Ikatlo, makipagkasundo sa pagbuo ng solusyon. Matutong makipagkompromiso sa iyong kapwa at magkasundo sa gampanin ng bawat isa upang malutas ang hindi pagkakaunawaan. Tandaan, makinig ng may pag-uusisa, magsalita ng may kalinawan, at pagbuklurin ang mga pagkakaiba ng may kabaitan, ayon kay Roy T. Bennett. Narito ang ating mga references para sa aralin ito. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!